Sister El, dito muna tayo sa ibang importanteng balita sapagkat yung ating kasamang si Edwin Duque ay naroon sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato. Ang laki ng sunog dyan kahapon yung sa Maynila. sunog dyan kahapon umabot sa Task Force Bravo. Aha. At marami mga kababayan natin ang apektado dyan ngayon, Lakay Romel. Sigurado marami silang pangangailangan dyan. At alamin nga natin kung ano na ang sitwasyon nila ngayon dyan matapos ngang masunugan, asan ba sila nakatira at ano yung kanilang mga pangangailangan dyan. Nakalulungkot naman, Sister El, magpapasko pa naman tapos ganito ang mangyayari sa mga kababayan natin na kapuspalad. Paano nila makapagdidiwang ang Pasko, ha? Anyway, naroon ang ating kasamang si Edwin Duque. Naglatag muna daw sa kalsada. Kawawa naman. Yung mga nasunugan dyan sa Isla Puting Bato sa siyudad ng Maynila. Edwin Duque, please come in. Edwin. Tama, Kuya Romel, Miss Elaine. Yung 70% nung 2,000 family ay nasa kalsada ngayon at nakalatag sa kalsada. Kung titignan mo, pati yung mga batang muspos at mga matatanda at yung may mga sakit ay nasa kalsada. Dahil masikip at hindi magkasya sa evacuation center ng Delpan, kung saan ay 300 family na, 1,005 individual yung nasa Delpan ngayon. Kaya yung ayaw na doon magipagsiksikan, sila yung nakalatag dito sa kahaban ng Isla Bato. Dahil nga doon sa nasunog, sila yung mga nasunog kahapon kung saan ay umabot ito ng Task Force Army alas 11:58 ng hapon. Ayon kay Tatay Bernie, ibang sunog na siyang nakaranas dito sa Isla Bato. Pero hindi naman daw sila pinipigilan para muling bumalik. Kaya panawagan nila ngayon sa ating gobyerno, lalo na sa kanilang alkalde na hanggang ngayon ay inantay nila ay yung materyales na muli sila makapagpatayo ng bahay, yung pinansyal, at sana raw ay mapuntahan sila ngayon ng DSWD para makakain ng mainit na lugaw. Kanina nakita nila yung mobile ng DSWD Operation Tulong ay akala nila may palugaw na tayo, pero sabi namin susunod yan kasi alam mo naman pag DSWD Operation Tulong kapag kanyang mga sunog nandiyan agad dyan at kasunod ng libreng palugaw. At yung ilan dito, Romel, wala silang nailigtas ni ano bang kagamitan kundi mga damit lang. Pero kagabi, dumating daw si dating Mayor Isko Moreno at nangakong babalik siya ngayon at magdadala ng tulong. Kaya inaantay din nila. Pero sa ngayon ay wala pang pumunta na DSWD din sa lugar. Pero doon sa Delpan Evacuation Center, may mga nag-aasikaso na pero mas marami ang nandito ngayon nakalatag sa kalsada at ang kanilang panawagan sana'y mapansin sila. Dahil talagang hirap, dahil lalo na yung mga anak nila nag-aaral, hindi nila alam kung mapag-aaral pa mapapasok dahil walang tubig, walang kuryente. At umasa lamang sila doon sa charger sa mga tindahan na maliit na katabi na hindi na nasunog. Yung lugar na ito, itong Isla Puting Bato, nasa Purok 1 hanggang Purok 5. Ang nasunog ngayon, Purok 1, 2, 3. So, itong Purok 3, ito yung nakaraan lamang nasunog kalahati nito ay yung sunog na nangyari kahapon tuluyan ng nawas out itong tatlong purok kung saan ay napakalawak ng bahagi ng nasunog na ito. Kaya tulong yung kanilang panawagan ngayon. Yes. More or less, ilang pamilya ang naapektuhan ng malaking sunog dyan sa Isla Puting Bato? Doon sa record na tala nitong Manila Police District, nasa 2,000 family. Diyos ko, ang dami. 2,000 family yung nasunog. So 300 family nasa Delpan Evacuation Center. So ibig sabihin, yung 1,007 sila yung nakalatag ngayon dito sa kaban ng kalsada kung saan ay nakahiga doon sa kalsada kahit marumi. Yung mga bata, gumagapa sa karton. Ako, kitang-kita mo. Kawawa naman, May talaga mga naman. buwan pa lang. Alam mo yung karton siguro dahil sa abala, medyo busy at taranta na yung mga magulang. Sila ba ay nabisita na, Edwin? Sila ba ay nabisita na ng pamaalang lokal? Bakit yung iba napilitan na dyan na lang maglatag sa kalsada, dyan na lang mamalagi, samantalang iba ay nandun sa Delpan Evacuation Center. Masikip na raw, punong-puno na. Kaya yung 300 family ron, sika na kaya yung 1,007, sila yung nandito sa kalsada. Kaya
hindi na sila pumunta. Siyempre, priority dyan, napupunta ng DSWD at mga tulog doon muna sa evacuation center. Pero yun nasahan nila na ngayong araw ay posible nga may mga pupunta din sa kanila kasi kanina may nakita rin tayo may ilang politiko na may nakalagay sa kanilang ba kung sino. Tinitingnan nila yung dami at meron ding mga kababayan natin na yung medyo nakagaan. Nagbibigay ng styrofoam pansit kanina kahit pa paano pampalipas ng gutom. Dahil alam mo naman kapag ganyang nasunugan, Tama. tulala. Yung karamihan dito at iba ay hindi na makapag-isip kung ano ang gagawin at nalimutan na hindi na pala nakakain kaya ibang gutom. Kaya ang kanilang panawagan kahit man lang yung mainit na sabaw o lugaw. Yung local DSWD, tumugon na ba sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, Edwin? Wala pa raw pumunta Ay, dito sus, sa Maria Jose. Paano yan? Kahapon pa nangyari yung sunog. Ibig ba sabihin marami dyan hindi pa nag-aalmusal, hindi pa naghahaponan mula kahapon? Kanya-kanyang diskarte at yung iba naman may nagbibigay at yung ibang may mga kamag-anak na naghahatid at sobra-sobra yung kanilang katabi binibigyan. Pero yung pagkain na galing daw sa LGUs hanggang ngayon ay wala pa nakarating doon sa kalsada. Pero kung sa evacuation center, may mga nagbibigay doon. Pero siyempre, dahil napakalawak na sunog, napakaraming pamilya dito, ay halos hindi na madaanan. Naging mahigpit nga itong PPA, Philippine Port Authority, dito sa Delpan. Walang nagpapapasok ng anumang mga sasakyan ng media. Kaya tayo pinapasok dahil nakalagay rito, Operation Tulo. Ang sabi nga namin, tinitingnan natin yung dami para malaban kung sakali magpalugaw. Alam yung debit. Alam mo, Edwin, dalhin. total, malapit na rin naman ang eleksyon, yung mga kakandidato dyan. This is the right time para magpasikat kayo. Sige, sabihin na natin na namumulitika kayo, pero wala Talagang kailangan natin ng ating mga kababayan ng instant na tulong. No, tsaka yung mga nasunugan kasi kapag ganyan yung mga pangunahing pangangailangan yan, damit, tubig, pagkain, na dapat sana, lalo na ayan, nakikita natin sa video mo, Edwin, may mga bata, at of course, yung mga senior citizen, baka mamaya may buntis pa dyan, na delikado kasi nakalatag lang sila dyan sa kalsada. Kaya nga nananawagan tayo dun sa mga kakandidato dyan, bakit kahit ngayon man lang, magkasundo kayo. Isang tabi niyo muna yung politika. O kasi granted na kayo ay namumulitika, pero ito natin ang pansin sa pagtulong sa mga kababayan natin. Hindi yung sa panahon lang ng election din lang tayo tutulong. Gusto niyo naman 'di ba mag-public service, magbigay ng serbisyo. Bakit hindi sa oras ng pangangailangan hindi kayo magbigay ng serbisyo? For sure ang ating operation tulong naman na Lakay Romel ang ating Wonder Woman baka mamaya maglalatag na yan ng plano para mapakain yung ating mga kababayan. Ang sipag-sipag nyo mga kampanya kahit wala pang panahon ng halalan or election period Ay ngayon kayong magpasikat, hindi ba? Just sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kung talagang totoong nagsiservisyo kayo, ngayon pala pakita na ko, Romel. Kaya nga, yun nga ang binabanggit natin sabihin na natin na, sige, namumulitika, may bahid politika, pero ang importante rito yung agad na matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin dyan na nasunugan. Ayan. Kaya yung Romel, yung ating update dito sa... So hanggang kailan sila dyan mananatili, Edwin? Wala pang sinasabi kung kailan at basta kung may mga magproseso sila o may magbigay ng mga tulong lalo na yung mga pagpatay ng bahay ibababalik. Pero Guardiano kasi ko Romel yung lugar na mismo na sunugan alam mo pag-aari ito ng PPA pero tinanong ko kanina kung sila may papabalikin at yung mga nakarang nagsunog pinigilan, wala naman daw pinipigil. So kung may magbibigay din ng mga materialis para may tayo ulit kanilang bahay ay tatayo nila agad yung kanilang nasunog na bahay. Sige. Sa ngayon, ang kanilang kailangan, tulong, financial, pagkain, damit, gamot, at sana ay mapansit para naman daw sila ng LGUs para naman kahit paano yung kanilang mabigat na maibsan dahil nga sa sunog na naganap. Okay. Kasi nga, Ben, mula pa rin dito sa Isla Bato, sa Tondo, Maynila, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque, mula dyan sa siyudad ng Maynila.